Come and bake with me, Biscoff bars. Ingredients are on the list. Hello there bakers, it's me again, your baking girl, and I want to share another new recipe for all of you. And this is my Biscoff bars. So we need our Biscoff spread, Biscoff biscuits, white sugar, brown sugar, egg, salt, vanilla extract, butter, all-purpose flour, and our baking powder. And also the white chocolate. So now let's start. In a low-medium heat, first, let's melt our unsalted butter. So, let's wait until mag-golden brown siya. Ayan. So, mahinang apoy lang para hindi naman agad masunog yung ating butter. Until mag-brown lang siya, so pwede na siya. So, let's wait for our butter na maging brown. And kapag okay na siya, let's transfer into our mixing bowl. And now let's add our 1/4 cup of brown sugar, 1/4 cup of white sugar, salt. It's 1/4 teaspoon of salt, by the way. And then let's mix. And then i-cool down na rin natin siya. Mix lang hanggang ma-dissolve ang ating sugar. At kapag nag-cool down na siya, i-add na natin ang ating 1 piece of medium-sized egg. And then, let's mix again. And then, add our 1 teaspoon of vanilla extract. Continue mixing until mag-combine na siya. Add our all-purpose flour. It's 1 cup of all-purpose flour, by the way. And then, ang ating half teaspoon of baking powder. Let's mix until mag-combine siya. And now, let's add our 2 tablespoons of Biscoff spread. So, dapat ito muna ilagay natin before ng ating all-purpose flour. So, nakalimutan ko talaga siya. So, ayan, hinapol ko. Buti na lang na-remember ko pa siya. And then, i-mix lang natin siya. So, okay lang naman yan kung nahuli. At least, mag-combine lang siya. Haluin natin siya maigi until maging well-combine yung ating mga ingredients. And of course, until there's no traces of flour. And now, let's add our 2 pieces ng Biscoff biscuits. So, kinrush lang natin siya dito. So, by the way, naghugas ako ng kamay. Malinis ang ating mga kamay. So, okay, hindi na ako nag-gloves. Ayan, i-crush lang natin yung 2 pirasong Biscoff na biscuit. So, para pagkagat natin sa ating may crunchy bite pa siya. And then, lasang-lasa mo talaga yung Biscoff sa ating bars. And then,
I-mix lang natin siya again hanggang mag-combine. Ayan, haluin lang natin maigi. Now, i-transfer na natin siya sa ating prepared baking pan grease with butter and with parchment paper. So, by the way, 8x8 inch yung ginamit ko. So, magiging manipis yung kalalabasan ng ating Biscoff bar. So, mas talagang kailangan natin gamitin ay at least yung 6x6 inch na square pan para mas makapal yung magawa nating bar. So, pwede rin naman itong 8x8 inch kung gusto, manipis nga lang siya, or you can double the recipe para mas makapal siya. Ayan. So, spread lang natin yung ating butter mixture, and then let's add a teaspoon of our Biscoff spread sa ibabaw. Para mas lasang-lasa natin yung pagka-Biscoff ng ating bars. Ayan, lagyan lang natin siya sa ibabaw. So, at least para maganda rin yung kalabasan niya kapag na-bake siya. Pag naluto, kitang-kita mo sa ibabaw yung ating Biscoff spread at lasang-lasa mo rin siya. And then, let's add also our white chocolate. So, I have a white chocolate chip. So, yun na lang yung nilagay ko. Ayan. Lagyan lang natin siya sa ibabaw para mas maganda at least may lasang ano din siya, chocolate. So, mas masarap, kumbaga, yung ating kalalabasang Biscoff bars. Ayan, lagyan lang natin. And then, let's bake into our 175 degrees Celsius preheated oven for about 35 minutes. And we're done! And now, let's let it cool down. And then, hatiin na natin siya. So, let's divide our Biscoff bars into your desired sizes. So, for this one, nahati ko siya into 16 slices. Yun nga lang, manipis siya kasi yung ginamit ko is 8x8 inch na square pan. So, mas okay talaga kung 6x6 yung ginamit natin for this recipe. Pero you can double nga the recipe kung gagamitin natin yung 8x8 inch na square pan. So, mas makapal siya. And then, 16 slices din siya. Ay yung kalalabasan ng ating Biscoff bar. Ayan, and then, lagyan din natin siya para mas masarap. Yun, habang mainit, yan. Mas okay habang mainit. So, lagyan din natin uli siya ng spread sa ibabaw. So, for the presentation purposes din, at syempre, para mas maging masarap din. Lasang-lasa mo talaga. So, mas okay kasi kung talagang super init ng ating yung pagkakabake niya, nalagay na natin agad yung spread, or pwede rin namang i-microwave natin yung spread. Ayan, para mas okay. Pero ito, hindi ko na siya min-microwave, so mainit naman konti yung ating Biscoff. Kakabake lang din naman niya. Ayan, and then, lagyan na rin natin siya ng biscuit sa ibabaw. And then, here we go, our Biscoff bar. So, very presentable din tignan ang ating Biscoff bar. So, as you can see, yung texture niya, yun nga lang, manipis siya. Pero okay din naman, bawing-bawi naman ito sa lasa. So, presentable din tignan. Pwede rin natin siyang ipang negosyo. Syempre, magkukosting tayo. Ayan, with the right costing, talaga namang kikita talaga tayo dito dahil hindi lang siya masarap, talagang affordable din naman siya. Ayan, look at our Biscoff bar.
So talaga namang nakakatakam na siyang kainin. And then amoy na amoy mo talaga yung Biscoff na talagang matatakam ka talagang kainin siya. And sure ako na ma-enjoy ng lahat. Bata, matanda, yan ang kahit sino man magugustuhan nyo talaga to. Amoy pa lang talaga namang napakasarap na siya. Yan, very presentable ang ating Biscoff bars. And now, taste test. So, ayan, ang ating Biscoff bars. Very presentable. Talaga namang nakakatem kainin, lalo na yung amoy niya. And now, let's have our first bite. Ayan, tikman na natin. One bite. At talaga namang napakasarap. Very fudgy din siya. Yan, perfect na perfect para sa merienda, lalong-lalo na kapag nag-pair ka ng with coffee or yung tea na favorite mo. Pwede rin siya sa mga bata, merienda, ayan, pwede siya pasalubong sa mga minamahal, ayan, with the right costing, kikita ka talaga dito sa ating Biscoff bars. So, as you can see, very fudgy siya, lalo na kung makapal yung kinalabasan niya. So, you can double lang the recipe if you want na mas makapal yung ating Biscoff bars. Ayan na ang ating finished product. So, mga ka-bakers, thank you again for watching and for supporting my videos. So, for more updates, ayan, i-check nyo lang ang ating video. So, at least mga once a month ako nakakapag-upload ng mga bagong recipe na ma-share sa inyo. Very easy at syempre, budget-friendly na recipe. Again, thank you guys and happy weekend, everyone. So, happy bakers! Another craving satisfied from your baking girl. Bye! Thank you! I feel cozy, yeah. Can you hold up